Tapos, parang ang haba na ng serbisyo mo dun sa boxing. Pero meron ka pang isang hindi naaabot eh, yung pinag-uusapan nga natin na yung ireregalo mo sa akin na gold eh. This time ba, Nesty, gaano kasidhi yung gaano kasidhi yung fire sa puso mo na makuha talaga yung gold? Sa totoo lang, yung apoy na laging nararamdaman ko, andyan lang siya eh. Pero humihina siya nang humihina kapag hindi ko nahanap yung best anchor ng team para sa akin. And sobrang thankful ako dahil yung mga pinaranas ni Lord sa akin last year, doon ko nakita kung sino yung mga totoong tao. And doon ako nagpo-focus ngayon. And yun nga, lagi ko nababanggit yung pagre-retired ko kasi aside sa madami akong injury, lalo na sa mata ko kasi ang hirap. And syempre, habang nagkakaedad tayo, mas nakikita natin kung gaano kaganda yung outside world yung mga para na sa PBB na to eh. Baka doon ko nakikita. Lalo na after ng Tokyo, ang daming opportunity na dumating talaga sa buhay ko. Ang daming mga pwede kong gawin na hindi lang pala ako dapat sa comfort zone ko magstay. And nag-open yung Philippine Coast Guard. So, mas nasabi ko na hindi ko pala pwedeng ituon lang yung buhay ko sa pagiging isang boxer. Alam niyo po yun. Kasi sobrang daming dumating sobrang thankful ako dahil nagkaroon na din ako ng isa din yung pangarap ko, makapasok ako sa military sana. And Philippine Coast Guard nag-open po. Yun po yung So, and yun, may mga taong dumating din po na mas pinaliwanag pa sa akin na hindi lang sa boxing iikot yung buhay mo. Kaya yun, naiisip ko talaga na baka ito na yung last Olympics ko. Pero yung Asian Games talaga, gigil din po ako dyan kasi 3 Asian Games na po talaga akong na-betlog. Yung sobrang gigil ako dyan. So gusto kong umexit dyan na may mauwi ako medalya. Yun yung sa alam ng coaches ko yan. Alam din ng partner ko na after this Olympic, gusto kong umexit dito sa Asian Games na hindi ako masisiro sa 4 kasi yan silang tinitingnan ko major competition para sa mag-resume na yan ang career ko sa magiging athletes ko. SEA Games, World, nag-gold na ako SEA Games, nag-gold na ako sa World. And sa Olympics, nag-silver na din ako. And Asian Games talaga, betlog talaga ako dito. Kaya nakakagigil to eh. Yun po yung yun po. Sige. Okay, Herr G. During our isang session ng PSA Forum noon, buhay pa si Sir Ed Picson, sinabi niya na ikaw yung isa sa posibleng makamedalya din sa mga kababaihan ng ABAC, no? Kung medyo matagal-tagal na rin yung live interview namin noon. And yun nga, si Sir Ed, maganda yung pagtingin niya sa iyo as promising boxer. Now that nasa Olympics ka na, will serve you as a inspiration yung sinabi ni Sir Ed na next ikaw yung posibleng maging medalist na sa Olympics. Ayun, ngayon nga po, nakutan ko kasi Sir Ed Picson po nung time na yun. Nga lang, umalis din kasi ako sa team nung time na yun kasi nga parang magulo yung isipan ko, ganyan. Parang ang dami kong iniisip na pwedeng gawin, pwede pang Kaya umalis ako nung time na wala din ako nung siguro parang 2 taon din. And yun nga po, nung time din parang sabi ko parang plan siguro talaga ni Lord talagang ibalik ako dito may purpose talaga kasi parang wala na akong plano kumbaga hindi na para sa akin to yun na yung sinabi ko noon na even may mga taong may tiwala sa akin
Pero siguro sa akin, parang ako wala akong tiwala sa sarili ko. Yun yung time na umalis ako na. Kaya ayun, nung bumalik ako dito, na pinakita ko naman yung best ko, na tinrabaho ko din, sabi ko kahit na alam kong siguro kung tinutukan ko yung skill ko noon or nag-stay pa ako nung time na yun na nag-start pa ako mag-training, siguro ang laki ng improvement ko na sana ngayon. Marami na akong, alam mo yung ano na, hindi na ako nag-aalangan or nag-iisip pa ng mga technique, plans pa, pagsaring. Siguro parang talagang ano na ako siguro no, full ano talaga, yung parang kumpleto na ako sa ano. Kaso yun nga po, parang daming doubt kasi nung time na yun. Pero yun nga, nung bumalik ako dito, hindi naman nag-atubili sila Sir Marcos, mga coaches, natanggapin ulit ako para i-prepare nga ako sa qualifying na yun yung ano ko, natalo nung una pero mas in-encourage ko pa yung sarili ko kahit alam kong hindi ko na parang nag-doubt na naman ako sa sarili ko. Tapos yan, kinausap ako nila Attorney Wharton, yan, push ko pa yung sarili ko, kailangan kong mag-focus pa sa training, kailangan ko pang i-improve pa yung mga skill ko kasi ilang buwan na lang din, may second world qualifying na, kaya yun yung titrabaho ko nung time na yun. And yun nga po, naging success naman, and yun, nagpasalamat din ako sa mga taong nagtitiwala sa akin kahit alam ko sa sarili ko wala na akong tiwala po sa sarili ko. Pero ganoon pa man, pinapangako ko din na maganda yung magiging performance ko doon sa itong gaganapin na Paris Olympic. Bibigay ko lahat ng best ko and ayokong madismaya sila and mawalan sila ng tiwala sa akin. So pupunta ako ng Paris na buo yung loob ko na sasagupain yung mga kalaban ko. Okay, good morning, Gapera, Sports Corner PH. Good afternoon nga pala, sir. Unahin ko muna si GM Sir Marcos. Kamusta nararamdaman ng suporta? Of course, the PSC, nag-pledge na sila ng support through their sponsors dun sa Gold Cup. And of course, a big support nitong MVP group of companies ni Sir Manny Pangilinan para dito sa inyong campaign. Yeah, all throughout naman, we've been receiving great support from the Philippine Sports Commission and MVP Sports Foundation. So, yun, obviously, I don't think it will work if it's only PSC or it's only private institution. So, the partnership has been very significant for us. So, and ito, throughout the Olympic cycle, it's not just during the Olympic period, but throughout the Olympic cycle, those institutions have been a huge help for us. Okay, lastly kay Ma'am Ira naman kasi hindi ko pa natatanong. Ma'am Ira, you're the pride of Tacloban and of course, nakakipit balikat sa inyo na unang beses kang maglaro sa Olympics. Ano ba nararamdaman nyo? Pinipressure ka ba? And of course, yung moral boost and support ng mga kapamilya nyo, kamag-anak, and of course, mga kaibigan sa inyong Olympic journey. Salamat at magandang tanghali. Ayun po, sa pressure po, hindi naman po ganun. Kasi nag-stay po muna ako sa present, tsaka focus po sa training. Lagi pong sinasabi ni Sir Marcos, yung pressure po nandyan lang po. Normal po yung pressure kasi importante po sa atin yung ginagawa natin. So, parang how you react, gano'n na lang po. So, nakafocus po ako ngayon sa training ko and then sa rehab ko po. And then sa family ko po, all-out support naman po, lalo na po yung mga kababayan ko. And lalo na po kay sa mayor po namin, kay Mayor Alfred po, sa governor po namin, kay Governor Icon Pitilla po. And all-out support naman po, may naman po sila sa akin. Tapos, ayun, nagpapasalamat po ako sa lahat mo ng sumusuporta na mga kababayan ko po, sa lahat po ng Taclobanon. And then, lalo na po sa family ko po. Kasi po, number one reason po kung bakit po ako nandito dahil po talaga sa pamilya ko. Ayun. Thank you. Last question kay